Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham recipes. So for today's video po, i-share ko lang po sa inyo itong Pacham recipe ko for today. Ay, tawagin na natin peaches beef stir fried and blah blah blah, kasi meron din akong wonton wrapper. Mamaya pag-isipan ko kung anong pangalan sa recipe na ito. So ito po yung ating mga ingredients. Ayan po mga lovely peeps, meron po ako dito 1 kilong baka na sobrang nipis talaga yung pagkahiwa ko. Ayan, hiniwa ko naman nipis kasi nga senior citizen yung mga baka namin dito sa amin. Tapos gagamit ako ng wonton wrapper or kahit yung dumpling wrapper pwede naman siguro. And then meron tayo ditong halo-halong vegetable. Yan, nabili ko na siya ng ganyan, no, sa market. And then, gagamit lang ako ng white onion. Tapos, talagang sinadya ko na i-chop muna yung parsley. Saka ko dito, para may konting green ng konti yung ating white onion. Tapos, meron tayo ditong fresh parsley na curly. And then, meron din ako dyang toge o yung bean sprouts, yung ng munggo. Gagamit din ako ng sibuyas dahon. Ayan. And then, konting cooking oil, cornstarch, sesame seeds, oyster sauce, soy sauce, Kikkoman soy sauce, Chinese rice wine, and sesame oil. So, marami-rami po talaga. Tapos, mamaya, meron pa tayong ingredients para sa ating dressing. So, wag sana kayong tamarin. Okay? Thank you. Meron pa pong karagdagang ingredients. Itong ating garlic powder. Tapos, meron tayo ditong black pepper powder. And last, itong ating ginger powder, mga lovely people. Procedure tayo mga lovely people. So, i-season lang natin itong ating sliced beef. Ayan. Kikkoman. Kahit naman po kung anong pagkasunod-sunod. Okay lang yan. And then, yung tansya-tansya lang po. Depende po sa panlasa ninyo. Kaya yung soy sauce. And then, oyster sauce. Okay. Tapos yan ay yung ating Chinese rice wine. Ito. Yan po ay ginger powder. Garlic powder, 1 teaspoon po. Pwede din kayong gumamit ng fresh garlic. Yan. Yung black pepper powder, 1/2 teaspoon lang. Gamit yung malinis kong kamay. Imimekos-mekos ko lang yan. Hahaluin ko lang yan ng mabuti. And then, after this one, may pa after this one pa. Lalagyan ko na yan ng cornstarch. Ayan. Nahalo na yun ng mabuti. Ngayon, lalagyan ko lang siguro ng mga, tingnan ko muna. Isang kutsarita, 2. Okay. 4 na kutsarita. Kasi kutsarita na yung ginamit ko. Or 2 tablespoons ng cornstarch. Ayan po. So, ayan na yung beef, So, dyan na muna siya habang pagpiprito ako nung, itong molo wrapper. Ito po. Ayan po, nagpaint lang po ako ng used oil. Kasi, wrapper lang naman ito, no? Try ko kung mayroon na ba. Hindi pa. Ganyan lang dapat ka-brown. Kasi pag masyado naman, medyo mapait-pait siya. So, yan yung ilagay ko kanina na hindi pa masyado. Naluto rin naman siya. So, ang kalalabasan nitong dish na ito, mga lovely people, pwede siyang appetizer, ganon. Pwede rin naman siya yung mismong ulam na talaga. So, pripituin ko lang tong mga wrapper na ito. Siguro mga 25 pieces. Ano po, ha?
So, ayan na muna yung prinito ko kasi hindi ko alam kung yung iba naming housemates dito ay magustuhan nila itong ganitong style o baka mas gusto nilang i-pair sa kanin. Ayan po. So, ngayon, pwede ko nang i-batch per batch yung pag-sear fry ng karne. Painitin ko lang talaga. Oil po. Kailangan mainit na mainit para hindi po magtubig yung ating karne. Batch per batch ko lang. Yan, pwede na yan siya. Nagtikim ako ng isa. Sakto naman na sa timpla, kaya sa tingin ko hindi na kailangan ng dressing. Tapos medyo saucy naman siya ng konti. Kaya, para hindi masyadong matapang yung lasa niya. Ayan po. Hanguin ko lang. Ayan yung first batch. Buti na lang nakisama din yung quality ng beef. Medyo malambot-lambot siya. Kasi kung hindi siya nakisama, matigas talaga siya kahit ganyan yung procedure na. Iibahin yung procedure mga lovely people. Okay? So, ngayon, patuloy. Itatapusin ko lang lahat ng beef. Tapos, next tayo. So, ayan, nagpalit na po na kawali. Kasi dumikit yung marinade na. Ito na yung beef. Ano ba tawag nito? Papasadahan pa ulit, lalagyan ng sesame oil at saka ng sesame seeds, okay? Ayan, mainit na yung kawali. As in, mabilis ang ano lang talaga to. Tapos yung sesame oil. Sesame seeds. Mamaya maglalagay din tayo. Parang garnish. Ayan. Tapos mga 30 seconds lang, pwede nang patayin yung apoy. Ayan, ready na. So, dito na sa space nito, dito ko ilalagay yung beef. Okay, tapusin ko lang po. Lagay ko na yung karne. Ngayon naman, itong sibuyas puti. Para mamaya, bawat isa sa amin, bahala na mag-assemble. Kasi baka meron sila, kagaya ko, mahilig ako sa parsley. Yung mga housemate ko naman dito, hindi sila masyadong mahilig dito. So, ayan. Pusin ko lang po. Sesame seeds. Sibuyas dahon. Okay. Ngayon, pakita ko sa inyo paano mag-assemble. So, ayan po mga lovely people. Nagtira-tira po ako na kanina ng konting beef. Tapos yung itong mga gulay-gulay para po pampakita. So, pwede nyo pong gawing ganyan. Ano po, kapag ako naman ang titikim ito eh.
So, ngayon, ang gagawin lang, napakasimple lang. Ipapatong lang yan siya dito sa wrapper. Ayan po. Ayan. Parang, sabi ko nga, parang may pagka-appetizer lang naman. Ayan po. Diba? Okay, that's it. Ngayon, pwede naman i-ready nyo ng ganyan or gaya nga ng sabi ko, bawat isa sa mga bisita nyo, bahala sila mag-assemble kung ano nyo ilalagay nila sa wrapper nila. Kung merong mga gulay-gulay dyan na ayaw nila, pwede nilang iwasan. Ayan mga lovely people, so titikman ko po. Hello mga lovely peeps, it's taking man time. Pagpasensyahan nyo na itong itsura ko. Kasi nga, meron akong konting negosyo na inumpisahan. Tapos, sinisingit ko pa itong pagko-content. Ayan, so. Parang tacos, ganon. Wala nga lang cheese. Kain po. Sarap. So, sakto lang siya sa timpla mga lovely people. Gaya lang sabi ko, hindi na kailangan ng dressing. Kasi meron ako ini-imagine kanina ng dressing pero hindi ko na tinuloy. Tapos, luckily, si karne nakisama. Yun nga, malambot siya. Yun lang. Tansyahan talaga, tsaka dapat marunong tayong mag-slice ng beef natin kasi kahit gaano pa yan kamahal at kahit gaano pa kaganda yung karne natin, pag mali-mali yung pag-slice, titigas din siya, kukunat siya. Ayan po, so sana sa mga gusto dyan mag-try, masubukan pa ninyo, and comment na lang po sa comment section yung mga feedback ninyo, and thank you so much po for watching. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kutsina dito. Pacham recipes. God bless. Enjoy cooking. Ciao!